Magandang gabi po sa inyo lahat. Ay, gising pa pala kayo. Magandang umaga po. Ang E letters ng ating pagbasa ngayong araw ay dalawa po. R and R. Anong ibig sabihin nun? Well, commonly, pag naririnig natin yon, rest and recreation. Diba? R and R. Rest and recreation. Pero ngayong araw, sa gospel na ito, ang ibig sabihin ng R and R ay reporting and rest. Yeah. Reporting and rest. Yung mga disipulo, na-report nila yung nagawa nila, tapos sabi ni Jesus, tara, magpahinga tayo. Trabaho, pahinga. Sabi ko nga, palagi kong ini-emphasize na sa mga nilikha ng Diyos, sa creation story, kasama ang rest. On the last day, He rested. Nagpahinga po siya. Nagpahinga po siya. And resting is a very sacred thing. Banal na bagay. Hindi lang simpleng pagtigil sa trabaho. When we rest with the Lord, it is a sacred thing. Sacred thing. Ngayong araw, ngayong panahon, I think hindi nyo alam na every diocese po ay pumupunta sa Roma. May panahon na pumupunta sa Roma para maitala ang lahat ng nagawa. Halimbawa, sasabihin, ngayon sa aming diocese ay mayroong 1,000 Kristiyano at mayroong 500 na Muslim. Mga ganon. Kasama sa reporting iyon. Yung numbers. Ito ang mga nagawa namin. Reporting. Dito sa inyo, I think sa diocesan level, mayroon tayong tinatawag na pastoral visit. Na kung saan yung obispo ay pumupunta. Tapos yung nire-report natin yung mga nagawa natin. Mahalaga na na sa proseso ng mga ginagawa natin, mahalaga din na i-present natin sa Panginoon. Panginoon, ito po ang mga nagawa ko. Para masabi naman ng Panginoon, ito po ang kulang. Ito ang kailangang idagdag, ito ang kailangang ibawas. Napakalaga ng pagtatrabaho na mayroong reporting. Para, I think ngayong araw, naririnig yung mga salitang transparency. Transparent tayo sa mga ginagawa natin. At ang transparency ay hindi lang po tungkol sa finances, sa pera, kundi sa lahat ng ginagawa natin sa ating parokya. Transparent tayo. Pinapakita natin, pinapresent natin sa ating Panginoon. At isang bagay na palagi kong ini-emphasize, kahit sa sarili ko, ina-apply ko, ang magpahinga. Ibang-iba, let's say pag napupunta akong Brunei, inimbitahan, for 2 weeks, pagdating ko dito, ibang-iba yung drive mo sa trabaho. Yung drive mo sa trabaho. Kahit sa aming kaparian, sabi ng obispo namin noon, pag pagod kayo, umalis kayo sa iyong parokya. Magpahinga kayo. Magpahinga kayo. Gagami I met a priest from Brunei. Itong paring ito, ang pari po sa Brunei ay 3 lang. At lahat sila umiikot lang sa 3 parokya. At bawat isa sa kanila ay itong isa, 18 years na sa parokya niya, 20 years na, 6 years nga lang talagang yung homily mo, parang ubos na. How much more, 18 years, pabalik-balik na yun. Pabalik-balik. So nakakapagod. Sabi niya, I come here to the Philippines to rest. Yung wala akong iniisip. Pumupunta siya ng Baguio, tapos pagbalik daw niya sa trabaho, ganado siya. Tapos sabi niya sa mga tao doon, kasi ba't alis ka daw ng alis? Sabi niya, gusto niyo bang maging irritable akong pare? Sabi niya, sa inyo. Kaya hayaan niyo na ako magpahinga from time to time. From time to time. Nagagawa ko pa rin naman yung tungkulin ko sa mamamagitan ng ibang pare. That is why kami iniimbitahan doon para siya makapagpahinga. For 2 weeks, mga ganon. So napakalagang bagay, 2 bagay na malaga sa ministry natin bilang mga disipulo ay ang reporting and resting. Pagtatala at pagpapahinga.